Napatay ng rumesponding pulis ang isang lalaki nag-amok at nanghabol ng ilang motorista habang may bit-bit na itak sa Barangay Canyogan, Pasig. Balita hatid ni EJ Gomez. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa bahagi ng Mabini Street sa Barangay Canyogan, Pasig City kahapon. Kasunod nito, kita sa CCTV na hinabol ng isang lalaking may bit-bit na itak ang isa sa mga motorcycle rider. Inundayan niya ito ng saksak. Maya-maya pa, pareho silang bumagsak sa kalsada. Ang lalaking may dala ng patalim, tinamaan na pala ng bala. Ayon sa isa sa mga saksi, narinig na lang daw nila na may mga nagsisigawan sa labas at nakita ang lalaking nagwawala sa kalsada. Nanghabol po siya, may dala po kasing itak, nangamba ng mga tao. And then, nung nangamba niya yung isang motor, doon na po siya nabaril ng polis. Ayon sa mga rumisponding tauhan ng Barangay Canyogan, sinubukan pa ng mga pulis na awatin ang lalaking may bitbit na patalim, pero nanlaban daw siya. Imbis na ibaba, sinugod yung ating kapulisan. Hanggang sa mahawakan niya sa pa yung ating kapulisan, hanggang sa madapa. Kaya hawak niya pa rin yung kanya patalim. Hanggang nangabol na naman na isang motorista na natumba. Kaya wala nang nagawang kapulisan, kundi gano'n na nga, paputukan siya. Sa pahayag ng Eastern Police District NCRPO, sinabi nitong napilitan ng pulis na gumamit ng kanyang service firearm para mapigilan na nakaambang panganib. Dead on the spot ang lalaki. Dinatnan nga namin, meron na mga kapulisan doon na sokot. Subsub na yung tao. Wala nang buhay talaga. May dibdib na tumagos sa likuran. Yung tama ng bala. Narecover sa lalaki ang 20 pulgadang itak. Wala naman daw motoristang nasugatan ayon sa barangay. Inaalam pa nila ang pagkakakilanlan ng lalaki. Patuloy ang investigasyon ng Pasig Police sa insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Mahigit 7 na raang pulis ang idineploy sa paligid ng Senado ngayong Lunes. Ayon sa NCR Police Office, bilang paghahanda yan sa mga kilos protesta ng ilang grupo sa labas ng Senado ngayong araw kung kailan nakatakdang mag-convene ng mga senador bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag ngayong umaga, tiniyak naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang kahandaan nila para sa lahat ng anyay political activities kaugnay sa pag-convene ng impeachment court. Pinaalerto niya rin ang mga pulis sa Metro Manila at ilan pang regional units kaugnay nito. May leads na raw ang Department of Justice kung nasaan si Senador Bato de la Rosa na umalis sa Senado noong May 14. Ipinababasura naman ng Office of the Solicitor General ang petisyon ng Senador sa Korte Suprema na harangin ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Balitang hatid ni Darlene Kai. Nang maglahong parang bula si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang 3 araw na pananatili sa Senado, nakabinbin sa Korte Suprema ang 2 petisyon niya para harangin ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Noong Miyerkules, walang inilabas na TRO ang SC pero pinasasagot nito ang gobyerno. Nagsumite ang Office of the Solicitor General ng komentong may 83 pahina. Hiling nila, ibasura ang petisyon ni de la Rosa dahil sa lack of merit o kawalan ng sapat na basehan. Sabi nila ang mga naging hakbang ni De La Rosa ay maituturing na galawan ng isang pugante na walang karapatan sa anumang judicial relief. Maihahalin tulad daw ang posisyon ni De La Rosa sa isang taong humihingi ng proteksyon sa ilalim ng batas pero umiiwas namang sumunod dito. Wala pang tugon ang kampo ni De La Rosa. Nauna namang sinabi ng abogado niyang si Attorney Jimmy Bondoc na tatalima sila sa mga legal na kautusan alinsunod sa standard procedure. Hanggang ngayon, wala pa raw silang nakukuhang kopya ng anumang warrant sa kabila ng paulit-ulit nilang request. Wala pang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni De La Rosa pero sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida noong Biyernes na may leads na sila kung nasaan ang senador. Hindi sinabi ni Vida kung saan ang leads nila. Pinunayan ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, basic sa pagpapatupad ng batas ang hindi pagsasapubliko sa mga leads sa paghahanap dahil nakokompromiso ang element of surprise. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng Justice Department. Gumugulong na ang investigasyon ng DOJ, DILG at Office of the Ombudsman sa nangyaring puto
putukan sa Senado noong Miyerkules. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na dapat makipagtulungan ng Senado sa mga investigasyon kasunod ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tumanggi ang Senado na tanggapin ang mga dokumento kaugnay ng preventive suspension laban kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at ang sabina para sa mga CCTV. Kabilang sa mga gustong alamin ni Tulfo ay kung may basbas ba ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagpapaputok ni Aplasca na umaming unang bumaril. Marami kaming katanungan kami sa minority. We have a lot of questions na needs answer. Siguro si Senator Cayetano lang makakasagot sa Monday. Kailangan siguro ipaliwanag and the people are waiting. Ano ba talaga? Was it staged? Where was the Senate under attack? Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Itataas ulit sa yellow alert ang Visayas Power Grid ngayong araw. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, mula yan alas 4 mamayang hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ibig sabihin yan, manipis ang reserbang kuryente kaya posibleng magkulang ang supply kung magka-emergency. Ayon sa NGCP, itinaas ang yellow alert kasunod ng unavailability ng 3 malalaking coal plants sa Visayas at inaasahang mataas na demand. Sa ngayon, walang nakataas na alerto sa Luzon at Mindanao. Biglang rumagasa ang tubig mula sa bundok sa Governor Generoso, Davao Oriental. Ikinagulat yan ng mga residente ng Barangay Tandang Sora dahil wala naman daw ulan sa lugar noong mga sandaling yun. Napansin na lang daw nila ang malaking volume ng tubig pababa ng bundok. Nagpatas ito ng tubig sa ilog kung saan isang aso ang muntik ng matrap. Ligtas naman itong nakatawid. Ayon sa mga otoridad, posibleng malakas ang ulan noon sa taas ng bundok. Sa Kidapawan, Cotabato, malakas na ulan din ang nagpaapaw sa isang creek sa barangay Kalasuyan. Binaha ang ilang bahay, halos magdamag. Wala namang iniulot na lumikas. Humupa ang baha at kumalma ang creek bago pa sumikat ang araw. Nabuwal naman ang malakas na hangin at masamang panahon ng isang poste ng kuryente sa barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Pansamantalang hindi nadaanan ng mga sasakyan ang isang kalsada. Nagtulungan ng pulisya at barangay officials para maisaayos ang poste at mga kawad. Bigla namang bumuhos ang ulan na sinabayan ng malakas na kulog at kidlat sa Samal, Bataan. Ayon sa Pag-asa, local thunderstorm ang naranasan sa Bataan. Ngayong araw, inaasahang magko-convene ang Senate Impeachment Court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Bago yan, nagsama-sama ang ilang grupo para ipanawagang ituloy ang impeachment trial ng Vice Presidente. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Bagong inaasahang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, sama-samang dumalo sa misa sa EDSA Shrine ng ilang kongresistang miyembro ng prosecution panel, sina Representatives Leila De Lima, Joel Chua at Lawrence Defensor. Humingi po kami ng pagbabasbas para tulungan kami to give us guidance, to give us strength, to give us wisdom to prosecute the respondent and to seek for her conviction para managot talaga siya. Sa kanyang homily, nagpaalala si Novaliches Bishop Teodoro Bacani sa mga senador na maglingkod sa bayan at hindi sa isang tao lang, kahit pag gaano ito kapopular, lalo na kapag nakita na ang mga ebidensya. Makonsyensya naman kayo. Huwag ninyong sasabihin, tao naman ako ni Sara hindi ako boboto laban sa kanya. Hindi ka tao ni Sara kung ikaw ay senador. Tao ka ng bayan. Panawagan sa mga senador ni Bishop Bacani na isa sa framers ng 1987 Constitution, simulan kaagad ang impeachment trial. Kasama po ako sa sumulat ng konstitusyon na yon. Forthwith, agad-agad. Sabi, huwag na kayo magpapapasok sa bato sa Senado at magbabaril sa Senado. Agad-agad. Huwag na kayo magpapalit ng ligarado na gano'n na basta-basta. Bago ang misa, nagrally sa EDSA Shrine ng ilang civil society groups. Yung sa loobin po namin, kailangan po nating ituloy yung impeachment trial na ilang taon nang inaantay ng taong bayan. Bagaman wala pa natatanggap na imbitasyon mula sa Senado, maaaring pumunta sa pag-convene ng impeachment court ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Bilang paghahanda sa trial, may mga nakatoka ng articles of impeachment sa bawat prosecutor na kongresista. Ang expectation naman ho natin sa mga House Prosecution Panel, kahit hindi ho sila assigned doon sa mga specific grounds po na ito, they will still be able to prosecute and present the evidence
on the other grounds, no, na hindi po sila assigned. Sinusuri na rin ng prosekusyon ng mga kukunin nilang private prosecutor at mga saksi. Si Chua naman umaasang hindi makakaapekto sa impeachment process ang tensyon sa Senado. Ito ay kanilang constitutional mandate. At inaasahan naman din po natin na ang ating bagong Senate President bilang isang abogado ay mataas po ang kanyang paggalang sa ating konstitusyon. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Mamayang alas 3 ng hapon, nakatakdang magtipo ng mga senador bilang impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa liham ng Senate President na magsilbing presiding officer, sinabihan niya ang mga kapwa senador na suotin ang kanilang impeachment robes sa pag-convene ng impeachment court mamaya. Nauna nang sinabi ng House Prosecution Team na dadalo sila. Ang articles of impeachment laban kay VP Duterte ay may kinalaman sa paglustay umano sa confidential funds ng kanyang opisina. Hindi umano maipaliwanag na yaman. Panunuhol umano sa ilang opisyal ng Department of Education. At pagbabanta umano sa laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sinabi na noon ng defense team ni Duterte na handa silang sagutin ang mga alegasyon at ipagtanggol ang karapatan ng Vice Presidente. 40 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo mula Indonesia ang nasabat ng mga otoridad sa Basay Negros Oriental. 9 ang arestado. Ang mainit na balita hatid ni John Consulta. Aabot sa 700 unlabeled na mga kahon ang naharang ng Regional Intelligence Division Negros Island Region sa isang bagong dating na bangka sa Basay Negros Oriental nitong Sabado ng gabi. Ang laman ng mga kahon, kontrabandong mga sigarilyo na aabot sa mahigit 40 million pesos ang halaga. 9 ang arestado sa operasyon. Meron tayong informant na lumapit at allegedly merong parating na smuggled cigarettes from Indonesia. That's why we organize an operating team para i-validate yung said information. Bukod sa walang graphic health warning labels sa mga sigarilyo, may mga nakalagay na unauthorized tax stamps, kaya aabot daw sa milyon-milyon ang lugi ng gobyerno. Sila ay kakasuhan natin ng violation of Republic Act 12022, otherwise known as an act defining crimes of economic sabotage. Ito ay may penalty na life imprisonment or 5 times the value of the product being smuggled. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Malapit na ang transition period ng bansa patungong rainy season o tag-ulan ayon sa Pag-asa. Pero hindi pa tapos ang dry season kaya maraming lugar pa rin ang makararanas ng matinding init at alinsangan. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius na heat index ngayong Lunes sa Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at sa Cuyo, Palawan. 44 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Cavite City at sa Rojas, Capiz. 43 degrees Celsius ang posibleng heat index sa 11 lugar sa bansa. Habang 42 degrees Celsius naman sa Pasay City at sa 19 lugar. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index ngayong Lunes sa Batac, Ilocos Norte at sa 16 na iba pang lugar. 40 degrees Celsius naman dito sa Quezon City at 9 na iba pang lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible muli ang ulan sa iba't ibang panig ng bansa sa mga susunod na oras. Uulanin din ang ilang bahagi ng Metro Manila. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang lugar sa Batangas, Cavite, Zambales, Pampanga, Tarlac at Quezon Province. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 11:45 ngayong umaga. Nasunog ang isang trailer truck sa ibabaw ng isang tulay sa Giginto, Bulacan. Makikita ang makapal na itim na usok mula sa nagliliyab na 10-wheeler sa Santa Rita Interchange sa bahagi ng North Luzon Expressway alas 8 ng umaga kahapon. Ayon sa ilang saksi, may narinig silang mahihinang pagsabog sa truck habang nasusunog ito. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ligtas ang truck driver. Sinusubukan pa siyang makuhanan ng pahayag maging ang kumpanya na may-ari ng truck. Wala ring ibang nadamay sa sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Arestado ang isang lalaki matapos tumakas sa checkpoint ng pulisya sa Taytay, Rizal. Base sa investigasyon, hinarang sa checkpoint sa Barangay San Juan ang suspect pero nagdire-diretso siya at tumakas.
Sumampa pa siya sa bangketa hanggang tumama sa isang poste at nakabangga ng isang MPV. Nahulog ang angkas niya na isinugod sa ospital matapos magtamo ng sugat sa baba at leeg. Ayon sa naarestong rider, hindi siya huminto sa takot na mahuli na walang suot na helmet. Mahaharap siya sa reklamong resistance and disobedience to a person in authority at reckless imprudence resulting in damage to property. Monday latest, mga mare at pare, one memorable at music-filled night ang napanood ng fans sa recent concert ni Manila Phil-Am singer Jessica Sanchez. Todo kilig ang fans nang marinig live ang Golden Buzzer audition piece ni Jessica sa America's Got Talent Season 20. Marami rin ang humanga ng kantahin ng AGT Season 20 winner, ang power ballad na I Will Always Love You. At may mga napamove and groove to the tune of Clarity. May special moment din si Jessica habang hinaharana ang kanyang little family with her original song. Spotted sa event, si star of the new gen Jillian Ward at sparkle artist Kobe Brown.